Ayan po, magandang hapon po sa ating lahat. And musta po tayo? Musta ang ating week? Okay naman. I encourage you po to stand for our worship service. Sabi po sa Psalm chapter 95, verse 6, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. So, coming to church is not a routine. It's actually, we are here to praise and glorify our Lord. So, kung meron po tayo mga anxieties, worries, or problems, or yung mga bigatin natin nararamdaman, I pray na ipagsantabi muna natin yon. And we have to prepare our hearts, our minds, to have full focus on our Creator, our Savior. It is a time to worship corporately sa ating Panginoon. So, let us pray. Heavenly Father, Lord, we just want to thank you sa araw na ito na binigyan niyo po sa amin. We thank you, Lord, for corporately gathering us. We pray, Lord, that you quiet our minds, soften our hearts, and open our eyes that we may be able to fully see you, see your glory, O Lord. And Lord, we pray whatever, or all the songs that we will sing, or every word that we'll be able to hear, all the prayers that we will be able to utter today, may give glory to your name. Lord, we enthrone you in this worship service. May your name be fully glorified. Lord, we also pray for those na wala pa po dito. We pray, O Lord, na kayo po ang mag-ingat sa kanila, na makarating din po sila dito na safe and sound, that we'll be able to be with them to worship together for you alone. Lord, we just want to praise you, and we also pray for Pastor Freddy na siyang gagamitin niyo magde-deliver ng inyong mensahe sa amin ngayong araw. We pray, Lord, that you anoint him, anoint every minister that you'll be able to, that you are going to use today. We just want to praise you and glorify you in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hello, good afternoon po. Kamusta po kayo? Ngiti naman po tayo dyan. At pwede po bang batiin niyo po yung mga katabi po ninyo, nasa likod ninyo. So we welcome everyone. Salamat po sa presensya ng bawat isa. And I know excited na po tayong lahat to praise God. Ayan. Sige po, ngiti-ngiti tayo. Teka lang, wait lang. Ayan. It's a blessing to see everyone. Yung mga ngiti, yung excitement ng bawat isa. Ayan. Sabi po sa word ng Panginoon, we love because He first loved us. So napakaganda ng assurance ng salita ng Lord para sa atin na yung basis, yung foundation, kung bakit natin minamahal ang Panginoon, ay yung pagmamahal, yung pag-ibig din po na natanggap natin sa Panginoon. So yun yung kung paano natin minamahal ang Lord, it is just because of the overflow ng love na ibinigay ng Lord sa atin. The word of God says, He poured out His love into our hearts through the Holy Spirit He has given us. So nasa atin yung pagmamahal ng Panginoon. So we will be singing songs that sing about loving God, that sing about devotion to God, that sing about our desire na siya ang maging una sa ating buhay. And as we sing these songs, let us remember to meditate on the love of God. Since ito yung foundation ng pagmamahal natin sa Panginoon at sa kapwa natin, let us remember to meditate on the Word of God. His Word tells us, For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So this is the love that we are singing about. This is the love that we are responding to. So let's offer to God yung pinakamainam na pagpupuri na dapat niyang tanggapin. So let's sing to Him as a congregation. Yes, so God,
heaven will pass away, but your word, O God, will never pass away. Salamat po sa assurance po na ito na binibigay niyo po sa amin through your word, Lord God. And kayo rin po ang nagsabi, Panginoon, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. We take you at your word, Lord God. Yun po yung desire ng aming mga puso, Lord, to truly be devoted to you, to truly seek you, to know you, to love you as we should, Panginoon. But we know, we acknowledge, Lord, na hindi po posible yon on our own, Lord God. Hindi po kaya ng aming sariling lakas, Lord God. We are fully dependent on you, Lord God. Bigyan niyo nga po kami ng mga puso na totoo, Lord. Mga puso na may tamang posture before you, O God. Pure, sincere, undivided, Lord. So as we sing these songs, Lord, hayaan niyo po na maging panalangin po ito ng bawat isa, Lord God. A real desire to know you, to be devoted to you, to have pure hearts before you, O God. Hear the prayer of your people, Lord. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Let's sing that song one more time. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Guide our hearts, Lord. We worship you, O God. Hear our prayer, Lord. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign.
aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Yes, O God. A worship that is pleasing to you, Lord. That's what we long to give you, O God. The worship that you deserve, Lord. One thing I have asked from the Lord, that I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to meditate on his temple. We say that as our declaration and prayer, Lord God. One thing I desire, one thing I seek, to gaze upon your beauty and your majesty. God of my salvation, lifter of my head, teach me how to live, oh Lord, in your righteousness. So I pray to you. So I pray to you, Lord. Your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord, beautiful name. In the day of trouble, you cover me. In the secret place of refuge, Lord, I will sing. So I pray to you, I pray, so I pray to you, Lord. Your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord, higher. Yes, oh God. Name above all names, Lord. The name by which we have salvation. Beautiful, glorious name, oh Jesus. Sing to him. And I will seek your face, call upon your name, Jesus. All I want is you.
Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Truly your name is the highest, Lord God, and you deserve all praises and worship and adoration. We praise you and honor you, Lord God. Salamat nga po, Panginoon. Let us remain standing for the reading of the Word of God. Our scripture reading is from Matthew chapter 6, verses 1 to 8, and verses 16 to 18, New International Version. We will read responsively and all together at the last verse. Verse 1, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. Verse 5, and when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received the reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. Verse 16, when you fast, do not look somber as hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly, I tell you, they have received the reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face. Verse 18, all together, so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you. This is the word of God. You may now be seated. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kapatid. At purihin ng Panginoon sa pagkakataon na ito. Nagpasimula tayong sumasamba sa Diyos. Magpapatuloy naman tayo sa bahaging ito na kung saan sa unang bahagi ay nanalangin tayo at tayo po ay umawit sa Panginoon Diyos. Ay nawa nakita ng Panginoon Diyos magmula sa puso natin ang sinseridad natin. Kasi sa katapos-tapusan, ang pagsamba po ay para sa Diyos, sa nag-iisang Diyos, sa nag-iisang Diyos sa buhay at wala nang iba. With that also, siya rin po ang nakakita sa puso ng bawat isa sa atin. It would be encouraging para malaman natin na ang Diyos sa atin ay omniscient, pawang maalam, pero kalinsaway noon ay nakakapag-isip-isip rin tayo dahil sa wala tayong may tatago sa Diyos at kung ano man ang ginagawa natin ay naisang pang Diyos na ito ay umakma sa kung anong nasa puso natin. Na ang puso natin ay magpapatuloy, nakikilalin na there's only one thing that we desire, God Himself. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay patuloy tayong mababago and to be changed from glory to glory that we will be more like Christ. Kung kaya nga mga kapatid, tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon Diyos dahil sa minsang isang araw, bawat isa amin, karamihan sa amin ay kinatagpo niyo po. And life is never the same again. You have changed us. You have continually transformed us sa pamamagitan ng inyong mga salita. Sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, as long as kami ay patuloy na nagpapasailalim at patuloy na tumitingin sa inyong mga salita bilang salamin upang sa ganon ay patuloy kaming mahubog at maging kawangis ang anak na si Jesus. Kaya hayaan niyo po Panginoon Diyos, yamang kami naririto
anong dahilan po namin ng pagdako dito ay upang sambahin ka, ay makita nyo naman sa aming puso ang pagtanggap ng inyong mga salita. At makita nyo po sa aming Panginoon Diyos ang kasiyahan, katuwaan, the joy, Panginoon Diyos, of knowing you more by knowing your word more. And we thank you, Father, it's not because of how, it is not because sa pamagitan ng aming sariling kakayahan, but it is more so as we humbly search your word and submit at pagpapasailalim sa inyong mga salita. So Lord, tulungan niyo po kami. Kausapin niyo po kami. At kami na mga lingkod niyo, magpapasailalim, susunod. In Jesus' name we pray. Amen. Sa isang mundo na kung saan ang lahat ng bagay ay pinopost, sineshare, at nagpe-perform in front of an audience like the world that we live in, yung ideya na gawing yung bagay na mahalaga, yung bagay na something is na meaningful in secret, almost para bagang outdated na. Hindi na uso. Ang uso ngayon, ipaalam mo sa lahat ng bahagi ng mundo ang lahat ng nangyari sa inyong buhay. We live in a culture of public affirmation. Pinapalakpakan tayo. Gusto natin ng mga likes. Of course, gusto natin ma-recognize in one way or another. Para bang nakikita natin, is this worth pursuing? But what happens to our faith? What when it's stripped of all external rewards? Na paano na lamang when no one is watching us except God Himself? In Matthew 6, Jesus speaks directly into this tension. Tension na nakaharap rin tayo sa tao. Kalinsabay nun ay ninanais ang Pangdiyos na ang audience ay siya lamang. At the end of the day, there's only one audience to which we have to submit. And that audience is none other, ang Diyos. Ang Diyos. Yan po ang tinuturo sa bahaging ito ng ating pag-aaralan. Jesus is calling us away from spiritual performance. Hindi tayo nagpe-perform. Ang naisang pang Diyos sa atin ay yung true devotion. Yung puso natin tama. Yung puso natin na patuloy natin ipinapasailalim sa Diyos. Yung meron tayong wanting. Yung wanting yung devotion natin. Yung pakikinig natin sa Kanya. At pagsunod sa Kanya. Devotion that crave for intimacy with God. Gusto natin mapalapit sa Diyos. Kasi ang Diyos ang siyang buhay natin sa katapus-tapusan. Meron tayong mga loved ones, mga biyaya, blessings sa atin ng Panginoon Diyos, pero wag natin kakaligtaan, in the end, ang sentro pa rin natin ay ang Diyos. Diyos na buhay, Diyos na nagpakilala bilang si Yahweh, Diyos na nagpakilala sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus, Diyos na siyang ating tagapagligtas at Panginoon ng lahat. A faith that doesn't posture for men, but posture yung puso natin sa harapan ng Diyos. Ang devotion in the Christian faith is a deep personal commitment natin sa Diyos. In-express natin ito sa pamagitan ng ating pagsamba. In-express natin ito sa pamagitan ng pagsunod. In-express natin sa pamagitan ng ating pag-revere sa Diyos, pag-honor sa Diyos, at pagmamahal sa Kanya in response sa pag-ibig niyang hindi nagbabago, sa pag-ibig niyang hindi tumatalikod sa atin, sa pag-ibig niyang na-express sa pamagitan ng pagpapadala
ng kanyang bugtong na anak na si Jesus para tayo ay mamatay. It involves yung setting ang ating mga puso, iset natin ang mga puso natin at mag-set ng time, quality time for God sa pamamagitan ng mga practices o mga disiplina o mga exercises na spiritual katulad ng panalangin, katulad ng pagbibigay sa mga nangangailangan at gayon din sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pagsamba, paglilingkod. So makikita natin mga kapatid dito ang kahalagahan. True devotion, seeking the Father in secret. Matthew 6 verse 1. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Ito po yung thesis statement. Ito po yung central idea. Ito po yung pambungad na pananalita ng ating Panginoon na sakop yung mga sumusunod ng matalatang bibigyan natin ng pansin. Kung baga, ito ang baon-baon natin prinsipyo na sinet ng Panginoon ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, sa mga nakikinig sa kanya on the Sermon on the Mount. Okay. Unang-una ay tignan po natin, sabi dito, NIV sabi niya, be careful, mag-ingat. Ang mga kausap niya ay ang kanyang matinuturuan mga disipulo at iba pang nakikinig sa kanya. Anong dapat pag-ingatan? Sabi sa King James Version, take heed. Mag-ingat tayo o mag-ingat kayo. Anong pag-iingatan? Now, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. Kasi ang pinag-uusapan dito ay kung paano natin prapraktisin ang mga exercises na kapahayagan ng ating devotion sa Diyos. Katulad ng pagbibigay sa mga nangailangan, katulad ng panalangin, katulad ng pag-aayuno. Ito ay mga exercises, ito ay mga acts of righteousness na kung saan ang isang adherent ng ating Panginoon ay kinakailangan na gawin ito at gawin ito not for people but for God as the audience. So hindi sinasabi dito huwag natin practicein itong mga giving sa mga nangailangan, panalangin at pag-ayuno. Ang sinasabi lang dito, pag pinapractice nyo ito, ginagampanan nyo ito, ginagawa nyo ito, ay dapat hindi para makuhang atensyon ng iba. Kasi ang pagkakasabi doon ay not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. Ang salitang to be seen by them ay atetenai. At ang atetenai, actually, ang ibig sabihin theater o theater. Ang theater, stage. At dito, palabas. Ang ibig sabihin, may performance na ginaganap sa stage. At sinasabi dito, pag pinapractice nyo yung mga exercises na for your spiritual na kalakasan sa iyong paglago, huwag mong gagawin ito sa harapan ng mga tao. So Jesus is saying, don't do those exercises. But rather, don't do it if your intention is for that na makita ka ng mga tao. Huwag kang mag-perform sa harapan ng mga tao. Yun ang ibig sabihin. At the end of the day, ang pinag-usapan dito ay ang motibo, hindi yung practices. In itself ay walang mali sa mga practices. Kasi sa Bible, sinasabi mag-ayuno, sa Bible, sinasabi ang manalangin, at maging sa Old Testament hanggang New Testament, nakita rin natin na itinuturo ang pagbibigay o pagkakaloob sa mga nangangailangan. Pero ang sinasabi dito, mag-ingat ka sa motibo mo. Mag-ingat ako sa motibo ko. Dito sa bahaging ito ng ating worship service, marami po tayong ginagawa. Iba ang mga ginagawa natin, meron tayong tinatawag na mga kapatiran na nagmi-minister sa atin. Andun ang mga sumasayaw para sa Panginoon, andun ang mga tumutugtog, andun ang nangunguna sa atin, andun mamaya ang maghanda ng mga pagkain natin, andun rin yung nangangaral ng mga pastor, at iba pang mga tao dito na nanalangin. Ang paalala sa atin, bawat isa,
ay kapag ginagampanan po natin maging ang roles natin sa gawaing ganito na kung saan ang Diyos ang tinataas sa atin na ito isang pananambahan and it's not a show of talent but rather nagmi-minister ang bawat isa sa atin and we are highly dependent on the Spirit of God to move in us, to use us so much so that we'll be able to minister and so much so that God's name will be lifted up. So with that, ang sinasabi ay yung motibo, yung puso ng bawat isa sa atin. Kayo mga kapatid na nakikinig ngayon, habang salita ng Diyos ay pinapahayag, at the end, ano bang motibo ng bawat isa sa atin? Makinig ng salita ng Diyos at tupdin ang mga bagay kung ano mga kapahayagan ng salita ng Diyos. So bawat isa sa atin ay nagfulfill. Andiyan rin mga kapatiran natin na naghanda para sa mga technical side. Andiyan rin ang mga tumatanggap ng mga bisita, ng mga dumadalo. Andiyan rin yung mga nag-arrange ng transport natin. Bawat bahagi ng gawain ito, meron tayong mga role. Bawat bahagi sa buhay natin, meron tayong mga exercises to express our faith and let it be at the end of the day, the motive is to glorify God. And this is one thing that we have to realize na hindi sa lahat ng pagkakataon, pare-pareho ang spiritual status natin. Yung nakarang kahapon, the other day, ang mga naglipas ng araw, kuminsan, di ba, iba-iba ang mga estado natin personally sa harapan ng Diyos, spiritually speaking. To that end, ay makita natin na kinakailangan natin bantayan ang ating mga motibo. Kasi sabi natin, so yun ang intention, if you do, kapag gayon, ginawa mo yon para ang intention mo ay makita ka ng tao, para maging popular ka, maging kilala ka, then sabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga disipulo, then you will have no reward from your Father in heaven. Wala kang matatanggap na regalo, pabuya, magmula sa Panginoon. So, motive matters most to God. Tulungan tayo ng Panginoon. Kasi iba-iba nga level kuminsan ng kasiglahan natin, spiritually speaking, na hindi naman dapat, pero reality ay nangyayari, pero it doesn't mean that we will just live na ganun na lamang. Kundi every time ay tulungan tayo ng Pangdiyos at makita natin ang pangailangan natin yun. Paglapit natin sa Diyos upang masustain ang spiritual na buhay natin at yung sa harap niya. Sabi sa 1 Samuel 16:7, ang salita ng Diyos ay nagsasabi, "But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord look at the heart." Saan tumitingin ng Diyos? Sa puso ng tao. Inutusan ng Panginoon na si Samuel na dumako doon sa pamilya ni Jesse, dahil sa meron siyang pipiliin, ang Diyos may pipiliin, isang hahalili kay King Saul. So pagdating niya ni Samuel at ang mga anak ni Jesse ay pinakita na niya magmula sa panganay, nung makita ni Samuel, okay ito. Siya na. Pero sabi ng Panginoon, hindi siya. Ikaw tumitingin sa outward appearance, pero ako tumitingin sa puso. Tumitingin ako sa motibo. Pagdating sa leadership, puso pa rin ang tinitignan ko. Kahit na sa anong bagay, puso pa rin ang tinitignan ko. Because at the end of the day, yun ang pinaka-core ng being natin. Pwede tayong mameke, pero hindi natin mapepeke ang Diyos. At salamat sa Pangdiyos dahil sa binibigyan tayo ng biyaya na maging ang buhay natin bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos na minsan isang araw ay kinatagpo ng tayo ng ating Panginoon Jesus sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, and we come and ask for forgiveness.
Tinanggap natin ang ginawa niya doon sa bundok ng Kalbaryo, na tinanggap natin na siya namatay in our behalf. And now, magmula noon, nagsimula ang Christian life at magpapatuloy tayo na sinasanctify ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu at patuloy tayong babaguhin. So, ang sabi dito, ang Diyos nakafocus sa puso ng bawat isang anak niya. Ng bawat isang nilalang niya, sa puso siya tumitingin. Tayo, natatansya-tansya lang natin ang ibang mga tao. Pero hindi natin lubos na makikilala ang isang tao. Lubos-lubusan. Kumbaga, parang hubot-hubad tayo sa harapan ng Diyos. Naked tayo before God. The soul and the spirit that goes beyond, na hindi na ma-identify ng puso natin, ay nakikita, ng paningin natin ay nakikita po yan ng Diyos. Ganyan din sabi dito, Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ngayon, para bagang ang dating dito, kung hindi mo tatapusin ang talata, ay magsiliwanag tayo upang makita ng mga tao ang mabubuti nating gawa. Pero ang sabi ng ating Panginoon, and glorify your Father in heaven. Ang endpoint, glorifying our Father who is in heaven sa pamagitan ng mabubuting gawa na nakikita ng mga tao. Hindi tayong pinupuri because we don't want to get the attention, but ang Diyos ang napupuri na kumbaga tinutukoy na we are owned by God, we are the possessions of God, we are the children of God. And because whatever that we are doing, good things, it is because of God. And it is for His glory. And as you look at me, look at each one of us, may we see God sa buhay. And may they see God sa buhay po natin. So, tignan po natin yung kaunawaan na yon. Ngayon po, nagpasimula na siya. That was a thesis statement na huwag tayong, na sa lahat ng mga righteousness na ginagawa po natin ay hindi dapat itong pan-display for God's eyes only. At kung meron mga iba, dahil sa ganitong mga sitwasyon, meron talagang nakakatuntong dito, meron ay sa likuran lamang ginagawa, yung mga nagpre-pray, hindi naman sila nakikita, yung mga naghanda, nakikita natin sila, pero kung baga, hindi sila nasa front, ang yan dito ay puso ang panukat ng Diyos. At salamat sa Panginoon Diyos dahil sa tinutulutan niya na sa lahat ng pagkakataon na kailangan niya tayong kausapin, kinakausap niya tayo sa pamagitan ng mga salita, sa pamagitan ng ilang mga kapatiran. Kapatiran na malapit sa atin at nasasabi ang mga bagay-bagay. And they are being used as instrument to speak to us. Now, so when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honored by others. Truly, I tell you, they have received the reward in full. Dito ang pagsabing yung announce. What is announce? Ang announce dito ay evangelio, na ang ibig sabihin ay to announce, to proclaim, to recite. No? Yan po, pinapahayag. Do not announce daw. Huwag daw i-announce kapag ikaw ay nagbibigay sa mga nangangailangan. Ang puso ng Diyos ay malapit sa mga widows. Ang puso ng Diyos ay malapit sa mga orphans. Ang puso ng Diyos ay malapit sa mga nangangailangan. At kung tayo tagasunod ni Kristo, dapat yung puso natin Christ-like. Kung anong malapit sa kanyang puso, malapit sa ating puso. At ang kapahayagan ng kabutihan ng Diyos, ang ginagamit niya, ay tayong mga anak niya. Na sa biyaya ng Panginoon, we are privileged to do that. We represent God in that sense. And we minister because He ministers to those who are in need.
Huwag daw i-announce sa pamamagitan ng pakakak o trumpeta. Ibig sabihin to call the attention. In the Old Testament ay ang mga Pharisees ay dumadako, no? May mga pagkakataon, obviously maraming pagkakataon andun sila sa synagogue, which is a place of worship, at marami rin pagkakataon andun sila sa mga marketplace o doon sa mga streets na dinadaanan. Pero ang tawag sa kanila ng ating Panginoon Jesus ay hypocrites. Hypocrites sa Greek, nang ibig sabihin ay ito yung mga actor in the time of in the Greek culture. Sila po yung nakasuot ng maskara. Kung isang tao ay mayroon dalawang maskarang ginagamit, pero ang sinasabi sa maskara ay tinatago mo ang sarili mo para ang makita ng audience ay kung anong pinoportray niya. With that, pagkatapos ay hindi na nila gagamitin at natapos sa kasi. So with that, ang sinasabi dito sa mga hypocrites, itong mga Pariseo ay mga hypocrites. Itong mga teachers of the law ay mga hypocrites. Bakit? Ang ginagawa na nila ay nagko-call sila ng attention to themselves. Pinapakita na, kasi ang panalangin ay isang way ng pagpapahayag ng spirituality, quote and unquote. At pwedeng itong i-perform ng sino paman. Ang sabi sa atin, we were not called to perform. We were called to pray. And when we pray, we do pray in secret. Of course, may mga pagkakataon dito, tinatawagan at na-assign, mali ang ilan sa inyo para manalangin. Pagdating naman doon, sama-sama rin silang nalangin. May mga pagkakataon na ang mga panalangin ay napapakinggan ng Diyos. May mga pagkakataon hindi napapakinggan ng Diyos. Pero napapakinggan natin lahat, lalo na kung gumagamit tayo ng microphone. But at the end of the day ay, ano bang gusto natin? Mapakinggan ang panalangin natin ng Diyos? O managing panalangin lamang ito ng wala lamang at hindi nakakaabot sa Diyos? Of course, gusto natin. Because ang panalangin ay isang spiritual na exercise. Ito ay nagpapalapit sa atin sa Diyos. Ito ay isang pamamaraan upang tayo ay magpahayag ng ating mga pangailangan. Ito ay isang pamamaraan upang express natin ang pagtitiwala ng Diyos. Itong panalangin na ito ay isang spiritual exercise, but it could also be done in a way na mechanical. At yun ang ayaw ng Diyos sa kanyang mga disipulo na sundan. Kasi ang mga religious leaders at the time, yung mga teachers of the law, the mga Pharisees, even the Sadducees, ito po ay mga malalaking tao sa kanilang society. Nire-respeto, sinusundan, makapangyarihan, and so on. Pero merong mga Pariseo o nakakarami sa mga Pariseo, they were called as hypocrites. May maskara. Hindi totoo. At dito, hindi actually sinasabi sa talata o ni Jesus na huwag mag-pray sa streets o huwag mag-pray sa synagogues. Hindi yon. Kasi yung praying in the synagogues or while standing o kaya sa mga street corners ay karaniwang bahagi ng buhay ng mga Hudyo, ng mga relihiyoso. Meron kasi silang tinatawag na prayer na misna. May dalawang uri ng prayer. Itong dalawang uri ng prayer ay everyday ginagawa. Yun isa ay based on sa Deuteronomy na 2 talata. At isa pa ay tungkol sa mga praises, blessings na binabangkit nila sa panalangin na twice a day at yun isa ay 3 times a day ginagawa ng ordinary na mga Hudyo na relihiyoso. So hindi yun issue na sila'y tumatayo sa sinagoga o yun issue na sila ay tumatayo sa may mga streets corner at nanalangin. Kasi humihinto talaga sila. Karaniwan na yon. Pero ang issue ay kung ginagawa mo ito para makita ka ng iba. No? Yun ang tradisyon. Ang issue ay kung gusto mo ma-honor ng iba, ang bait-bait naman nito. Kumbaga talagang huminto pa. Tumayo pa sa
sa synagogue. Mayroong uri ng prayer na nakatayo. Katulad ng may sinabi dito po na sa pagtayo, na kumbaga ay parang showy, pinapakita, very showy. Hindi tama yon. Truly I tell you, they have received their reward in full. Ano natanggap nilang rewards? Yung pagkilala ng tao, yung honor na binibigay ng tao, yung mga papuring natatanggap nila. Pero hanggang doon lamang, fleeting, nawawala. But when you give, so it's a showy prayer, but when you give, ito ay sa pagbibigay pala sa mga pangailangan, no, ng iba. Yung almsgiving na sinasabi. Ginagawa nila yon in the synagogue. Okay? But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Anong ibig po sabihin nito? Ang emphasis dito ay invisibility in our acts of charity. Sa pagpapalimos, sa pagbibigay ng tulong sa ilang mga nangailangan. It's not just about hiding from others, but cultivating a heart that doesn't seek recognition even internally. The idea is to eliminate any form of pride, self-satisfaction, or desire for praise in the giving process. Para bang ganito, magbibigay ako. Kung ako ay isang tao na ang intensyon ko ay makakuha ng atensyon, ibibigay ko ito sa publiko. Ibibigay ko ito sa kitang-kita ng ibang mga tao para ma-praise ako. Diba? Ganun ang ibig sabihin nun. So with that, pero ang sinasabi dito ay yung magbibigay ka, pero hindi mo i-congratulate ang sarili mo. Uy, nakapagbigay ako. Ang laki-laki ng binigay ko. Diba? Do not let your left hand know what your right hand is doing. The idea is to eliminate any form of pride, any form of self-satisfaction or desire for praise in the giving process. The focus now, sarili ko, which is wrong, na nakatulong ako. Kundi, nakafocus ako doon sa pangailangan. At kung pwedeng magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos, salamat Panginoon Diyos for giving me the opportunity. So we're not looking at the giver status. So this is non-self-conscious giving. Hindi ka conscious sa sarili mo habang nagbibigay ka. O pagkatapos ka magbigay, ay sinabi mo, okay ako Kino-congratulate mo sarili mo. It's not like that. It shouldn't be like that. Hindi na pakinggan ng binigyan mo, pero alam ng Diyos ang nasa puso natin. So giving to the needy in secret. Matthew 6:4, so that your giving may be in secret, then your Father who sees what is done in secret will reward you. So the word to secret is crypto. Hindi nakikita, nakatago, unseen, authentic righteousness ito. Genuine itong righteousness ito dahil sa ng pagbibigay na hinahanap ng Diyos ay hindi pagbibigay sa harapan ng ibang mga tao, kundi in secret. Mamaya, later we'll talk about the reward, but as of now, ang panawagan ng Panginoon na tayo ay tumulong sa mga needy in secret. Because it's one way of exercising our in spiritual life natin as an expression of our worship sa Panginoon. Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they had done. So dito, makikita natin, pag tayo tumulong sa mahirap, usually ang mahirap na tinutukoy dito ay mga needy, hindi makakabalik sa atin ng katumbas sa kung anong binigay natin, most probably. Pero ang sinasabi dito, kapag ganun ang ginagawa natin, which is a good spiritual act na honoring to God, obviously walang malicious intent ito,
ang Diyos, ibabalik niya. Ang Diyos, susuklian niya sa iba't ibang pamamaraan. Okay? Para bagang nagpahiram tayo sa Diyos. At ang Diyos, ibabalik niya yon. Giving to the needy, rewarded. Yun ang nakita natin. And dito sa Acts 4:32, 34 to 35, all the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possession was their own, but they shared everything they had. That there were no needy persons among them, for from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Unang-una, nakita natin unity ng mga believers, na sa kaliknaan nila ay mayroong mga nangangailangan. At nakita natin sa kanila yung selflessness nila, na hindi lamang nagbunsod sa kanila, nag-encourage sa kanila para i-meet ang mga pangailangan ng mga taong ito, kundi yung mga taong ito na may kakayahan ay hindi nila claim yung mga possessions sila na ibinigay nila, ibinenta at naging pera at ibinigay ito sa mga pangailangan, sa mga nangailangan. No one claimed that any of their possessions was their own. Okay? Pagkatapos dito sa verse 5, and put it at the apostles' feet. Dito ay nakita natin na no mention of people doing this to gain approval, and ito ay anonymous distribution. Dahil sa binigay nila ito at the feet of the apostles at hinayaan nila, in-entrust sila sa leadership upang ma-distribute ito according do sa pangailangan nila. Hindi sila mismong namigay. Ibinigay nila, sinabit nila sa leadership at pinakatiwalaan ng nilang leadership kung paano gagamitin ito, kung paano i-distribute ayon sa mga pangailangan. At walang mga upuan na andun ang pangalan ni ganito, ito ang lamesa ni ganito, walang ganon. Walang pangalan. At sa panahon ba ngayon, okay lang ba mabigay ng walang pangalan? Na wala man lang recognition? Kung minsan nasusuklian sa pagbinoto sila sa politika. Pero tayo hindi naman politiko at hindi tayo mga anak ng Diyos. Tayo hindi mga katulad nila. Not looking at them ng ganon, kundi maaaring before, ganon tayo. But now we have a changed heart. We have a changed attitude. The way we think, the way we act is different now because God is changing us and we are now called as children of God who are responsive to the need of people around us. Then dito naman is, kung ang una ay giving to the needy in secret, ay ito naman yung praying in secret. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogue and on the street corners to be seen by others. So ito nga yun na nabanggit ko kanina, na nanalangin sila sa sinagoga pero nakatayo. Pero actually, sabi doon sa na-research ko, meron talagang mga prayers na nakatayo. No, nakatayo sila sa loob ng sinagoga. At makikita rin naman natin sa Mark 11:25, ang sabi ng Panginoon Jesus kay Pedro at sa mga disipulong kasama niya, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them. Nang sinasabi, hindi pinagbabawalan ni Jesus Christ na tumayo, nakatayo, na nagpray-pray. Kundi kapag kayo nagpray at kayo nakatayo, ay kung meron kayong galit sa sino pa man, forgive them. Ang sinasabi ay, it is part and parcel ng buhay ng mga Hudyo, na kasi ang religion, sentro sa kanilang buhay. At ang panalangin nakatayo, maski na sa street, ay hindi sina-challenge. Ang problema dito sa nakita ni Jesus Christ, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen. Yun na naman. Yung motibo ang problema. Motibo ang problema.
They have their daily prayers, especially the Shema and Amida, were said at set hours, and people near synagogues or even in streets would stop and pray, sometimes wherever they were. And it is not considered as hypocrisy. Kaya ngayon, kung sino makaka-identify ng hypocrisy o hindi hypocrisy, na tunay ito, ang Diyos lamang. And at the end of the day, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung katabi mo, ang iniisip mo, ang iniisip natin, bawat isa, ay yung sarili natin. Ako, nagpre-pray rin ako katulad na ginagawa nila. It so happen na nakatayo sila, nakatayo rin ako. Pero nawa makita ng Panginoon Diyos, I want makipag-ugnayan sa Diyos sa ganitong oras, makipag-usap sa Kanya, and I bow down or I lift my hands and pray, and it is from my heart. At the end of the day, we don't judge others. We judge ourselves, pero kung minsan judgment natin sa sarili natin ay hindi akma rin. Kaya ang Diyos ang nakakita. At patuloy tayong in alignment with the will of God. Be genuine. Be not hypocrites. Yun ang sinasabi niya sa kanyang mga disipulo. As you are doing all these exercises, do it out of your heart, from the bottom of your heart. Do it out of sincerity. Do it with gratitude. Do it before God as your only audience. As your only audience. You know, we don't need the praise or honors of men. What we need is the Lord will accept what we are doing. And He will accept it if we are doing it because of right motivo. So sincere prayer, no? So then verse 6, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. So dito po ay yung room dito, in Greek, ang ibig sabihin ay, ang word na Greek ay tameion, ang ibig sabihin ay a private inner chamber, such as a storage room or closet. It signifies a secluded, undisturbed places. So, hindi sa loob ng kumbaga, ang sabi nila, room na storage room o di kaya closet, doon kayo manalangin. Ibig sabihin, huwag kayong intentionally magpakita na nag-pray kayo para sa, spiritual itong kapatid na ito. Hindi ganon. Ang kinakailangan natin praises from God, na ma-acknowledge ng God, ang motibo natin ay tama. Yun po ang sinasabi. Kaya, Jesus is not condemning public prayer entirely, but emphasizing that prayer should be intimate and God-focused. Hindi ka nakafocus sa, tumitingin ba yung tao habang nag-pray ako? Dito ako makikita, mapapansin ako dito pag dito ako mag-pray. Hindi ganon. Ang nais ng Panginoon, tunay na panalangin, tunay na pakikipag-usap, tunay na pagnanais na makipag-commune sa akin. Yan ang ninanais ng Diyos. Secret prayer. James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Effective prayer. Bakit naging effective ang prayer niya? Because he is righteous. Bakit righteous siya? Ang isang reason, because he's not a hypocrite. At times, nagiging ipokrito tayo eh. At the time na when we are not controlled by the Spirit of God, we love the praises of men. We seek, hinahanap natin. But this is our old self. This is what should not be the attitude of a disciple, tagasunod ni Kristo, disipulo ni Kristo. We will always have room to improve. We will always have a room na kung saan patuloy tayong magbabago, patuloy tayong babaguhin, and we will be deeper sa ating pananampalataya. It's not about outside,
It's about how God sees us, bawat isa sa atin. Luke 5:16, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Ginagawa niya, tinuturo niya. Lonely places, hindi madaming tao. Hindi lamang para maging silent, hindi lamang para concentrate. Doon sa mga lugar na hindi pinupuntahan. At doon sa oras na kung saan hindi pagising ang karamihan ng tao. Ganon ang ginagawa ng ating Panginoon. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Now, itong babbling is batologeo, nang ibig sabihin ay vain repetition, paulit-ulit na sinasabi na wala ng kabuluhan. This rare verb likely refers to mindless, repetitive speech. Mindless, sinasabi mo pero hindi nakakonekta sa isip mo. Ibig sabihin, parang walang kabuluhang mga salta. Like chanting, magical formulas, or repeating names or requests to manipulate a deity, yung Diyos-Diyosan. It connotes thoughtless verbosity. Ang marami mo sinabi sa Diyos. Pero kung sincere ka, okay lang. Sa tingin ko, okay lang kasi alam ng Diyos eh. At alam ng Diyos kapag lalo na tayo, we are grieving or malaki ang mabigat ang problema natin, nilapit natin sa Diyos. Sa totoo lang, ay yung sa Elijah, di ba, kay Elijah, ganun na nangyari yung sa mga tagasunod ni Baal. Nagsisigawan sila hanggang sa dumating na pagkakataon, sinusugatan na nila ang sarili nila. With that, they are babbling like pagans. Nakala nila sa pamamagitan ng maraming salta ay papakinggan sila o mapipilit nila ang deity nila o para maganap ang kanilang kalooban. So, meaningful prayer. Kaunting mga salta pero meaningful. Hindi sa iyo lang, kundi sa Diyos at the end of the day. It is God who looks at it. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Ang salta dito sa Greek na knows ay know intuitively, know instinctively, or know fully. Ang Diyos ay pawang maalam. Hindi mo pa man sinasabi, alam na niya. Di pa nangyari ang ilang mga bagay sa iyo, alam na niya. Kasi He is omniscient. With that, pakikita natin na sabi ni David dito, you have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. This is may divine intimacy, alam ng Diyos. Hindi natin mapepeke ang Diyos. Ang gusto niya ay genuine o genuine. Gusto niya ay totoo. Ayaw niya ng hypocrisy. Hypocritical act, ayaw niya. Tulungan tayo ng Panginoon na patuloy tayong maging sincero upang magkaroon ng divine intimacy tayo sa Diyos. Now, fasting in secret. Ang susunod at ikatlong spiritual exercise or acts of righteousness na nais ng Panginoon na gagawin natin. Pero sabi niya, hindi dapat huwad. Genuine na fasting. Matthew 6:16, when you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others that they are fasting. Truly I tell you, they have received the reward in full. Itong somber means serious or gloomy. Siyempre, pag fasting, para makakuha ang atensyon ng ilan, kung hindi mo man sasabihin, nagfa-fasting ako hindi ka naman tinatanong kung nagfa-fasting ka o hindi. Kasi wala naman alam yung kausap mo. At wala naman sa usapan yon. Tapos, maluha-luha ka pa. Tapos, hapis pa ang mukha mo. Ito ay ginagawa ng mga ipokrito. Hindi tayo dapat maging ipokrito. No? Huwag natin disfigure ang faces natin. Huwag tayong
magmukhang miserable to gain sympathy and praise, missing the spiritual purpose of humbling ourselves. Fasting, spiritual fasting is humbling ourselves before God. We want to seek God. At ito ay dapat na makita ng Diyos sa atin, sa mga disipulo niya. Tayo ng mga disipulo ni Kristo ay dapat ganoon. The reward was merely human attention. Nakuha nila in full. Ano nakuha nila in full? Palakpak ng tao, acclamation ng tao, pag-honor ng tao sa kanila. Wow, spiritual. Kulang na lamang lumampas na sa langit itong taong ito. Pero, anong ba sasabihin ng Diyos? Let's not listen to what other people say. Let's not gain attention from them. Let's receive the approval of God. Now, we are all by grace. When salvation, wala tayong ginawa. Gayun din, sa pananampalataya natin, sa ating growth, grace pa rin yan na binibigay sa atin. May we have grace sa ating pamumuhay. Humbling ourselves. Fasting that seeks attention forfeits heavenly reward. And yet, they receive their reward already in full. Yun ang gusto nyo, matatanggap nyo yan. Kumbaga, dahil sa ang mga tao, mapapansin ka, mapapansin ako, kung gano'n rin ang intensyon ko. Which should be. So self-centered fasting yun. You're not seeking God. Ang sentro mo ng fasting ay yung sarili mo. Sabi ng Panginoon Jesus, huwag mong gayahin yan. Huwag natin gayahin bilang mga anak ng Diyos ang mga maaring dati nating buhay. No? Sabi sa Zechariah 7:5, as all the people of the land and the priests, when you fasted and mourned in the 5th and 7th months for the past 70 years, was it really for me that you fasted? Nung nagayuno ba kayo? Para sa akin ba yun talaga? Kumbaga, ginagawa niyo yun na nag-humble kayo sa harapan ko? Yun ang tanong niya, ng Panginoon eh. Kasi the people of Bethel sent men to ask the Lord whether they should continue their traditional fast na inobserve nila during the Babylonian exile to mourn for the destruction of the temple. Sabi ng Panginoon, was it really for me that you fasted? Hindi na kinakailangan tanong kasi alam ng Diyos ang sagot eh. It was not for God that they fasted. It should be a God-centered fasting, not a self-centered one. It is a manward fasting ito. Self. Fasting in secret, but when you fast, put oil on your head and wash your face. Ano ba ito? Yung put oil on. In ancient Jewish and Greco-Roman culture, applying oil was part of daily grooming. Pang-araw-araw na grooming. Similar to using lotion or grooming products today. Pero noon, sabi ni Jesus, Jesus is not prescribing ritual anointing. Hindi na, pag nag-fast kayo, hindi siya nagpre-prescribe. No? Ang sinasabi niya, encouraging maging discreet kayo. Huwag na naman at maging dignified naman kayo behavior during fasting. His point, don't look like you are fasting para lang makakuha ng attention ng iba. No. Hindi. Discreet devotion. Yung devotion natin, ang nakakakitang tunay talaga ay ang Diyos lamang. Diyos na pawang maalam. At alam rin natin kung totoo tayo o hindi. At hindi natin ma-fake ang Diyos. God-centered fasting. So that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen. And your Father who sees what is done in secret will reward you. So dito, para hindi maging obvious, paino, to appear, to shine, to be visible, to become manifest, intentional, kinokonsil, tinatago ang pagfa-fasting. Hindi pinapaalam sa iba, hindi brino-broadcast, kundi pansarili lang kasi
It is a humbling of oneself before God. So then, yung tungkol sa your father muna dito. Makikita natin sa Matthew 6:4, 6:6, and 6:18, sa bawat spiritual exercise, yung pagbibigay sa mga nangailangan in secret, yung panalangin in secret, yung pagfa-fast na mag-anoint ka para hindi makonceal mo yung pagfa-fast mo, ay ang Diyos ang nakakakita. Your father, pater, pater sa Griego. At sa Aramaic it is daddy, Abba, Abba. Jesus revolutionized how people think about God by inviting them to know Him not only as Creator and King, but as Father. Ang Diyos ay tagapaglikha, siyang manlilikha ng lahat, siya rin ang hari, siya ang Panginoon, kinikilala natin siya, nagpakilala siya bilang Yahweh. Nang ang Panginoon Jesus ay dumako dito, pinadala siya ng Ama, nag-volunteer siya na bumaba, at siya ay nag-assume ng human form. Eventually, we know that He is God. No? Makikita natin na He is God. He is the second person of the Godhead. And He called His Father as Abba. And He encourages us sa pamagitan ng panalangin, when you, in this manner you pray, Our Father. No? Our Father. I-approach natin ang Diyos, hindi lamang Diyos na naglikha, hindi tagapaglikha, hindi lamang siyang Diyos na hari, kundi siya'y Ama natin. So the relation na revolutionize, kasi ang tingin ng mga traditional ng Hudyo, paano mo tatawagin ng Diyos na Abba, Father? Sino ka ba? Tao ka lang. At paano natin nyo sasabihin mga Kristiyano na tatawagin nyo siyang Diyos Ama? Pero si Jesus ang nagturo noon. Nang gusto ko makita natin, there is a relation. Ang relationship natin sa Christian na pananampalataya, ang Diyos, Ama natin. A radically new way of relating to God as an intimate, personal Father. So, doon sa sinasabi ni Jesus Christ, ito ang dapat niyong gawin, do this in secret, pananalangin, pag-aayuno, pagbibigay sa mga nangailangan. Okay? Then your Father is talking about these people, mga followers ni Jesus Christ, mga disciples ni Jesus Christ. Then your Father will reward you. So ano ngayon ang mga reward na sinasabi? Na makatlong beses na sinabi. Ang unang reward, based on Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they will see God. The joy of God's presence, a deeper fellowship. Yan ang isa sa mga reward. Although sa talata, walang explicitly sinabi kung anong uri ng reward ang ibibigay ng Diyos Ama sa mga gumagawa ng mga spiritual exercises na ito, true to heart. Yet when we look into sa mga sinabi ng ating Panginoon sa ibang pagkakataon, ay it is in context na sabi dito, blessed are the pure in heart, for they will see God. Hindi dito sinabi, blessed are the hypocrite in heart, for they will see God. They will not see God. But we will see God. And how will we see God? We will experience a deeper fellowship with God. We will enjoy God's presence sa buhay natin. Secondly, sabi sa Matthew 6:8, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Di mo pa hinihingi, alam ng Diyos kung ano ang pangailangan mo. Hindi ba mainam na Ama natin? Kung minsan mga magulang natin, not necessarily alam nila lahat ang mga gusto natin. May mga hands sila, mayroon silang nakikitang ginagawa natin na gusto natin at naibibigay nila. Pero may mga pagkakataon, bakit ito binigay nyo? Maaaring natin masabi. Pero ang Diyos, alam niya lahat. Answered prayer and spiritual fruit. In relation to the practice of prayer, praying in the presence of God, ay answered prayer.
And spiritual fruit because we grow. Kaya it is abiding eh. Nag-abide tayo sa Diyos, then we will grow spiritually. Matthew 5:12, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. So, ito naman, third, heavenly reward. Not earthly reward. Hindi yung mga approval ng mga tao, kundi approval ng Diyos, eternal recognition. At may sinabi dito na sa mga nape-persecute na mga propeta ay mayroon silang reward. At sa lahat ng mga disipulo ni Kristo, mayroon silang reward in heaven sa mga ginagawa nilang taos sa puso. Jesus warns against doing righteous acts to be seen by others. He teaches that giving to the needy, praying and fasting should be done in secret, not for show. Those who seek human praise have already received the reward, earthly reward. Instead, God rewards sincere, private devotion. The focus is on pleasing the Father, not impressing upon the people. In all spiritual practices, motive matters most. At yun ang gusto natin. Gusto niyo ba na pag tayo nagdi-deal sa each other, hindi makatotohanan tayo? Ayaw natin. Gusto natin kung anong sinabi mo, yun. At kung nagkamali ka naman, okay lang. Pero we can trust each other kasi ang kailangan natin genuine na relationship. At ganoon rin ang gusto ng Diyos. Yun ang hiningi ng Diyos. Yun ang ibigay natin kasi yun ang hiningi na. At nakakabuti yun sa atin dahil sa nag-grow tayo. At mararanasan natin ang lapit, ang presensya niya, ang lapit niya sa atin. So ilang questions lamang po for us individually to consider. When I give to help others, do I seek God's approval or people's admiration? And what does my answer reveal about my heart? Second personal question, is my prayer life more about communion with God or about keeping a spiritual routine or image? O hindi nagpre-pray yan, elder pa naman yan. Ano ba yan? Ganun ba? May image ba tayo na yan? Hindi naman. Hindi dapat. Am I fasting to genuinely humble myself before God or is it more about gaining recognition or spiritual life? Ha? Ikaw? 4 na beses ka nagpa-fasting? Wow naman. Masunod ko nga yan. So, tignan natin ang ating sarili natin. Gusto ng Panginoon Diyos, spiritually healthy tayo. At bilang spiritually healthy na believer, we do these exercises for our growth, for the glory of God, not for man's recognition. Let's always seek God's approval sa mga ginagawa natin. Approve na tayo pagdating sa salvation because of what God, the Lord Jesus Christ had done on the earth. And by His blood that was shed, naging mga anak tayo ng Diyos, natubos tayo. Ngayon, let us be more like Christ. Let us increase in Christ's likeness. Tayo po yung Lord, hayaan niyo po na tulungan niyo po kami na mga spiritual exercises na katulad na nabanggit ng aming Panginoon Jesus ay patuloy kaming lumalim sa aming pagre-relate sa inyo as we come humbling ourselves before your presence, whether in prayer or in fasting, and even as we give to those who are in need, who are also malapit sa inyong mga puso, sa mga kondisyon nila, hayaan niyo po na we will do it for you. Lord, tulungan niyo po kami. We would like to pursue Christ-likeness.
by the Spirit of Christ through the help of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Amen. So we praise God for today's reminders na maging pure, maging totoo ang devotion natin sa Panginoon. So once again, let's sing this song as our prayer to Him. Yes, so God, give us pure hearts before you, Lord. Sing to Him. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. A heart that hides Your word. A heart that hides Your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one You rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases You, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to Your throne. A heart that hides Your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one You rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases You, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to Your throne. A sweet aroma of worship that rises to Your throne. A sweet aroma of worship that rises to Your throne. Yes, O Lord, that's what we long to give You, O God. Let us pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa inyong reminder sa amin sa hapon ito, O God, na maging totoo ang aming devotion sa inyo, O God. Maging totoo ang aming mga ginagawa, O God. Maging tama ang aming mga motibo sa mga spiritual practices, especially sa giving to the needy, Panginoon, in praying, in fasting, Lord. Lord, nawa Panginoon na kayo lamang po ang nag-glorify, kayo po ang naitataas sa mga bagay na ginagawa namin ito, O God. Naway maging tama ang aming mga motibo sa lahat po ng mga gawain na ito, O God. Even sa aming pagsaserve, sa aming mga ministries, sa lahat po ng aming mga ginagawa, Panginoon, O God. Kayo lamang ang maitaas, mapapurihan sa lahat ng bagay nito, O God. Salamat, Panginoon, na ginagamit niyo po kami mga instrumento, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, dahil ito po aming maibabalik lamang sa inyo, Panginoon, sa
sa inyong pagmamahal, sa inyong pagliligtas sa amin, O God. Kaya patuloy, Lord, na gamitin mo kami, Panginoon, na inyong mga instrumento sa inyong umbasan, O God. At nawa, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ginagawa namin, kayo ang makita, kayo ang maitaas, kayo ang mapapurihan, O God. At maraming mga tao, Panginoon, ang makita ang inyong kaluwalhatian sa mga bagay na ginagawa namin, O God. Kaya Lord, kung may mga pagkakataon na naging hindi tama ang aming mga puso, Lord, sa mga ginawa namin, Lord, patawarin mo nga po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At tulungan mo, Panginoon, na ang lahat po ng aming mga ginawa ay para lamang sa inyo, God. Lord, amin po pinagpapasalamat, Panginoon, ang mga salapi na aming nalikom sa hapon ito, God. Naway ito'y magamit lamang para sa iyong kapurihan, sa ikalalago ng iyong kaharian dito sa lupa, God. At bigyan mo po, Panginoon, ng wisdom, Lord, ang mga hahawak ito, God. At patuloy na magamit lamang ito, God, sa lahat pa po ng aming mga gastusin, Lord, sa lahat po ng mga outreaches namin, sa lahat po ng mga ministries na mayroon kami, Panginoon. Salamat sa patuloy na pag-provide po sa lahat ng aming mga pangangailangan, O God. At salamat sa mga employers, Lord, na patuloy na ginagamit niyo pong mga daluyan ng pagpapala sa amin, O God. And also, Lord, we are praying sa mga kapatid namin na nagdiriwang ng kanilang karawan ngayong linggong ito, God. Salamat, Panginoon, na sa panibagong taon na ipinagkaloob mo po sa kanila. At patuloy na kayo ang mapapurihan, kayo ang may taas sa kanilang mga buhay, Lord. Kung ano po ang mga desires ng kanilang mga puso, Lord, alam po namin na kayo po ang magkakaloob nito, O God. At patuloy na pagpalain mo po sila, magamit din, Panginoon, sa mga ministries, O God. At kung may nagdiriwang din ang kanilang anniversary, Lord, salamat sa panibagong taon, Lord, na binigay mo rin po sa kanila at naway kayong patuloy na maging sentro ng kanilang relationship, O God. Maraming salamat, Panginoon God. At Lord, dalangin po namin ang aming bansang Pilipinas, Lord, na sa ligong ito, Panginoon, ay magdaraos ng national election, Lord. Lord, bigyan mo po ng wisdom ang mga bawat Pilipino na boboto, na ang piliin po nilang mga kandidato ay mga tao na may takot sa inyo, God. May mga tao, Panginoon, na nagbibigay na hindi nali ang kanilang motibo, Panginoon, kundi para maglingkod at mapagsilbihan ang aming bayan, O God. Kaya Lord, tulungan mo po ang aming bayan, Panginoon, at tuluyan na maging bansa na may takot po sa inyo, God, at patuloy na lumago at patuloy na maging umunlad ang aming bayan, O God. Maraming salamat, Panginoon God. Kaya po, Panginoon, sa mga boboto po sa darating na Monday, O God, ingatan mo rin po sila at patuloy na bigyan po sila ng discernment, O God. And also, Lord, we are praying sa mga kapatiran namin na may mga sakit at karamdaman, Lord. Kayo po ang umabot sa kanila. Kayo po ang magbigay ng kagalingan sa kanila, O God. At alam po namin na babalik niyo po ang kanilang kalusugan, O God. At kung ano man po yung mga prayer request ng bawat sa amin, Panginoon, alam po namin, kagaya na po na inyong mensahe sa amin sa hapon ito, hindi mapupun po namin ito nabanggit, ay alam niyo na po ang pangangailangan ng bawat sa amin, O God. Kaya Lord, amin po itong inilalapit sa inyo, O God. At alam po namin na mayroon ka pong tinakdang katugunan sa aming mga panalangin, O God. At Lord, gabayan niyo po kami sa ligong ito. Kayo po ang makasama namin, mag-ingat sa amin, O God. At sa aming paghihiwa-hiwalay, gabayan mo rin po kami at makarating kami niligtas sa lahat ng aming mga pupuntahan. Salamat, Panginoon, O God. Ngayon, mga kapatid, ating tanggapin ang walang hanggang pagmamahal ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng Diyos Anak, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ang mapasa atin ngayon at magpakailanman. Amen and amen. God bless po and see you again next week.